Hi Yvonne, I'm so glad na nakapag-join ka sa call today sa online session natin. And my name is Francis Balagtas and I'm here to listen and understand kung ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon. Before we start, sigurado ka bang nasa safe and private space ka? And naririnig mo ba ako ng malinaw? Opo, nandito naman po ako sa kwarto ko. Ako lang po mag-isa dito. Naka-lock po kasi yung pinto. Ayoko po kasi ng may ibang kasama. Gusto ko lang po kasi mapag-isa ako ngayon. Hmm, mabuti naman. Um, Naka-off din yung notification ko para fully focus ako sa pakikinig sa'yo and alam kong medyo mabigat ang nararamdaman mo lately, kaya let's start by grounding ourselves muna. Bago tayo mag-usap, let's take a moment para mag-relax. Makakatulong ito para kumalma yung katawan natin at makapag-isip ng maayos. Ang tawag dito is experiential activity, which is yung mindful breathing. Gagawin natin 'to ng 5 cycle and mag-i-inhale tayo ng 6 seconds and hold ng hininga ng kaunti and then exhale for 5 seconds. Let's start. Breathe in, breathe out. 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 Kamusta naman yung pakiramdam mo after nating huminga? Okey naman po, naramdaman ko po na medyo kumalma po ako. Kasi po kanina sobrang bilis po ng tibok ng puso ko, eh. Pero ngayon po okey naman na po, hindi na po gano'n kabilis. Naibsan po yung kaba ko tsaka po yung mga naiisip ko po. Okay. I'm glad to hear that, and can you tell me more about what brought you here today? And ano nga ba yung mga bagay na bumabagabag sa'yo lately? Sa school ko po kasi at saka po sa Discord, yung mga kaklase ko po, hindi pa rin po sila tumitigil. Gumawa po kasi sila ng group chat para po pagtawanan yung mga pictures ko. Tapos tinatawag po nila ako sa kung ano-anong pangalan. Wala naman po kasi akong ginagawa sa kanila. Hindi ko po maintindihan kung saan po nanggagaling yung mga gano'ng trip po nila sa akin. Hindi po nila alam na sobrang nakakaapekto po yun sa'kin, eh. Ngayon po, ayaw ko na nga pong mag-join in sa mga kaklase ko kasi wala po akong ibang maranasan sa kanila kundi yung mga gano'ng bagay po. Okay. Napansin ko na humihina yung boses mo kapag pinag-uusapan yung mga group chat. Um, Halatang mabigat talaga ito para sa'yo and para sa'yo, on a scale of 1 to 10, gaano nito naaapektuhan yung daily life mo, yung daily life functioning mo tulad ng pagtulog o paggawa ng schoolworks? Hmm, siguro po mga 8 po. Hindi po kasi ako makatulog gawa po ng check po ako ng check ng phone ko. Tsaka po
bumabagsak na rin po kasi ako sa math sa sobrang stress. Para po makapag-focus. Isa na rin po dun yung mga ginagawa po ng mga kaklase ko, eh. Hmm, naririnig kita at ramdam ko kung gaano kahirap 'yan. Dahil mabigat ang sitwasyon, kailangan kong itanong 'to for your safety. Umabot na ba sa point na naisipan mong saktan ang sarili mo o ang ibang tao dahil sa nararamdaman mo? Hindi naman po, gusto ko lang po silang tumigil. Hindi ko na po kasi talaga kinakaya. Gusto ko lang mawala sa internet, eh. Pero hindi po kasi, eh. Hindi po gano'n kadali. Pero alam niyo na po 'yun, yung mamatay. Salamat sa pagiging honest sa akin and gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang nararanasan mo ay bullying at hinding-hindi mo ito kasalanan at hindi mo 'to deserve at hindi 'to dapat nangyayari sa'yo. Normal lang na makaramdam ka ng pagod at takot, lalo na't ikaw yung tina-target ng mga kaklase mo. Noong una po, hinahayaan ko lang po sila, eh. Kasi ang akala ko po, kapag pinabayaan ko lang po sila titigil din po. Pero mali po pala 'yun. Mas lalo po kasi silang lumalala, lalo na po yung mga ginagawa po nila sa akin. Sobrang nakakaapekto na po kasi talaga sila sa mga ginagawa nila sa pag-iisip ko po. Tsaka po may mga bagay na rin po talaga na gusto kong gawin pero hindi po dapat. Hmm, naiintindihan kita. And minsan akala natin okey lang na i-ignore or i-avoid, pero hindi mo dapat dinadala ito ng mag-isa. Puwede nating gawan ng paraan para mabalik sa'yo yung control and, I will ask you, na-block mo na ba sila o na-report sa mga sinasabi nila sa'yo, sa messages, sa mga ginagawa nilang GC, sa mga picture na ginagamit nila? Hindi pa po, eh. Natatakot po kasi ako. Baka po kasi kapag nalaman nila, ah, lalo po nila akong bulihin. Tsaka po baka po lalong lumala po yung mga ginagawa nila sa akin, kaya hindi ko po magawang masabi. Naiintindihan ko yung takot mo and may steps na puwede nating gawin para lumapit sa mga trusted adults or sa mga authorities or sa guidance counselor, sa teacher mo. And naisipan mo na bang kausapin yung teacher mo na pinagkakatiwalaan mo o yung guidance counselor niyo? Na-raise mo na ba yung concern mo na 'yan? And kasi may protocol sila na para maging maayos o maayos yung cyberbullying o kahit yung physical bullying na nangyayari sa estudyante para hindi sila manganib o ma-stress sa ginagawa ng mga kapwa nila students. Um, Dahil naaapektuhan ka na ng mga nangyayari, pati yung pagtulog at yung grades mo bumababa, gusto ko sanang i-suggest na connect tayo sa guidance counselor niyo which is si Dr. Chongson. Um, Magaling siya sa pagdating sa digital safety issues and kung okey sa'yo tutulungan kitang gumawa ng email para sa kanya o puwede rin naman na sumama ako sa call niyo para masimulan yung pag-uusap, para ma-raise yung concern and open ka ba sa gano'ng idea? Siguro po, kakayanin ko naman din po, basta po nandun kayo. Kasi po, kayo pa lang po yung nakakaalam nito, eh. Baka po kapag po 'pag po nandudun po kayo, mas mapadali po sa'kin yung pagsasabi po.
Hmm, definitely sasamahan kita and bukod sa akin at sa counselor, may kaibigan ka ba o family member na nagpapakalma sa'yo tuwing nag-o-overthink ka or nagpa-panic ka na sa mga naiisip mo o yung mga taong nagpapasaya sa'yo at pinagkakatiwalaan mo? Meron naman po, yung pinsan ko po, pero hindi niya po alam yung nararanasan ko ngayon, eh. Kasi po, nakaranas din po siya ng ganito dati. Ayoko lang po na madagdagan pa yung iniisip niya dahil sa'kin. Hmm, kaya siguro nahihiya kang mag-open up sa kanya and para mag-reach out o humingi ng tulong. Pero bago tayo matapos, mag-isip tayo ng isang bagay na gagawin mo ngayong gabi na walang kinalaman sa school or internet. Isang bagay na para lang sa'yo, para lang sa ikakakalma ng pag-iisip at ang maging komportable ka na sa pagtulog at sa pag-iisip. Ano po, mahilig po ako mag-drawing. Sa katunayan po, ilang weeks ko na rin pong hindi nahahawakan yung, sketchbooks ko, eh, at saka po yung mga pang-art materials ko dahil doon. So into drawing and sketches ka pala, ayan pala ang coping mo and nasabi mo na hindi mo na siya nagagawa siguro dahil nga sa busy mo sa academics and minsan nag-o-overthink ka pa dahil sa bullying. I love for you to spend at least 20 minutes or above sa pagdo-drawing ngayong gabi and i-practice mo 'yun para kahit naman minsan makapag-break yung isip mo sa stress and before ka matulog, gawin mo siya and tingnan natin kung ano yung magiging effect sa'yo, kung paano siya makakaapekto sa tulog mo and sa pag-iisip. So, to summarize, pinag-uusapan natin ngayon yung nararanasan mo which is yung bullying, chineck natin yung safety mo and nag-agree tayo na lalapit tayo sa counselor niyo and habang kakausapin mo rin yung pinsan mo and sasabihin mo yung concern mo and mas mabuti din siguro kung sabihin mo sa magulang mo kasi sila din yung unang taong makakaintindi at nagmamahal sa'yo. Tama ba yung pagkakaintindi ko sa nangyayari? Opo, ah, parang okey po yung plan na naisip at gagawin niyo po. Gumaan po talaga yung loob ko, kasi alam ko na po yung susunod na gagawin. Hindi po katulad nitong mga nakaraang araw, wala po talaga akong idea kung paano at kung ano po yung mga dapat kong gawin. Wala po kasi talaga akong ibang mapagsabihan at saka po wala rin pong nangangamusta sa akin, eh. Kaya maraming salamat po kasi po dahil po sa inyo, gumaan po talaga yung loob ko at nabawasan po yung bigat na dinadala ko po. Hmm, thank you for sharing all this to me and sobrang tapang mo na para sabihin lahat ng ito and ang tatag at ang tibay. Gusto ko lang malaman mo na andito lang ako para tulungan kang ayusin yung sitwasyong ito, yung nangyayaring bagay na ito and magse-send ako ng follow-up invite para sa meeting natin sa counselor. Aalagaan mo ang sarili mo ngayong gabi, okey? Opo, And matulog ng maaga and huwag kakalimutang gawin yung pagdo-drawing para at least mawala yung o makabawas man lang sa stress mo na iniisip. opo. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo na gagawin ko po lahat ng mga sinabi niyo. Salamat po ulit. Okey, welcome.